Alam mo, Dok, nabanggit mo yan sakit ng ulo. Yung marami dito, maraming sumasakit ang ulo, di ba? Kasi umaga pa, nandito na sila. Tapos ang init, di ba? Opo. Naranasan. Pero pag uminom ng Rexidol, nakakatulong ba yun, Dok? Rexidol? Yes po, no. So lalo na kasi may paracetamol, Oo. tumutulong sa sakit ng katawan. And then yung caffeine naman po, nakakatulong yan sa migraine headache. No? Kaya lang pag halimbawa talagang masakit yung katawan, pwede rin po tayo. No? Another brand that we have here is Alaxan, tama? Alaxan. So ito naman is a combination of paracetamol plus ibuprofen. Okay, No? So para sa mga sakit ng katawan, Opo. ng joints, ng muscles, so pwede po yung Alaxan. Opo. Pero Pwede Dok, po yun. yun yung pag-inom ng mga pain relievers. Kumbaga, ano ba itong Alaxan? Yes. Gaano po ka-safe ito sa gagamit po ng Alaxan? So, sa lahat ng mga gamot naman po, no, yung mga over-the-counter medicines po natin ay safe naman po yan. Safe So, naman. kaya po siya pinapayagan na mabili kahit po walang reseta ng Ayun. doktor. But Very ang good. importanteng advice po natin is, kung papansinin nyo po, nakasulat dyan, if symptoms persist, consult your doctor. So, Yes. wag po nating abusuhin. Okay. No, kapag na lumalala, pabalik-balik, o hindi nawawala yung sakit, panahon na po na magpa-check up na po tayo. Ay, Doc, nabanggit nyo na lang din yung mga safety precaution. Yes. Bali, gano'ng katagal ba siya pwedeng inumin? Yung mga pain reliever katulad ng Alaxan. Baka kasi gawing vitamins, Doc. Makalimutan na kami. Mayat mayain, mayat tama. mayain. So depende po no kung ano yung naging cause ng pagsakit ng katawan. So Opo. kung for example, sumakit po yung katawan natin kasi may trangkaso tayo. Yeah. So inumin lang natin habang masakit yung katawan natin. So pag wala na, ititigil na po Tigil natin. na. Or halimbawa napagod tayo sa trabaho, no, nagbuhat tayo, nag-exercise tayo. So inumin lang po habang may nakakamdaman. So Ayun. pag wala na, itigil na. Opo. At kapag hindi nawawala ang simptomas, magpa-check up po tayo. Ayun. Tsaka, di ba, Randy, Charo, yung mga atleta, usually, umiinom ng Alaxan yan pag masakit na masakit yung kanilang braso, yung binti, di ba? Opo. So kaya lang hindi naman din siguro na everyday Yes, masakit. opo. So kapag naka-recover na, Naka-recover so na. dapat itigil na yung gamot. Ay. No? Dito, mga kasama, Ate Bel, Ate Charo G, Doc, dito makikita natin yung alagang Unilab, iba eh. Ayan, alagang Magmula Unilab. pagkabata, hanggang sa ikaw ay Tumanda. lumalaki at nagtatrabaho, hanggang sa sumakitan yung kasuasuan, alagang-alaga ka ng Unilab. Actually, sobrang kompleto po. Opo, no? eh. Yung linya ng mga gamot namin sa Unilab. So, from wellness, yung mga vitamins natin, to the common diseases, no, ubo, sipon lagnat, Opo. sakit ng katawan, plus yung mga iba pa pong mga sakit. No? So, actually, lahat ng maisip nyo is may mga gamot tayo dyan para sa mga Pilipino. Tulad na lamang na nabanggit ni Randy, Doc Kevin, no? Na-stress daw. Eh tayo mga Pinoy, pag na-stress, stress eating. Ang problema, nasobran. Kumakaway kasi mga nagkalat na buffet. Yeah. Di ba? All you Eat, can all you can. eat. Ah. So, ayan. Ano po ang epekto ba natin sa tiyan nito o sa digestion, Doc? Well, hindi rin ho kasi maganda yung panay buffet. Yes. No? Kasi nga po, kasama dyan, no? If ever may mga problema sa cholesterol, no? May diabetes, may high blood. So, siguro po once in a while, kapag may mga celebrations, okay lang na mag-buffet tayo because we want to celebrate. But pag madalas na po, no? So this can lead to mga indigestion. Yung iba po, sumasakit na yung tiyan, no? Bloating, Sinisikmura, bloating, humahapde. So ito na mga po yung mga sakit kapag either na overeating Yes. or iba naman po kapag nalilipasan ng gutom. Opo. So ganun din, sumasakit din yung kanilang mga tiyan. Kung pwedeng gawin, Doc, pag ganun, nakakaramdam na sila ng acidity sa sikmura. Oo nga. So kadalasan po, no, so yung mga symptoms sinasabi nila is nagiging acidic, Oo. na actually ang nararamdaman natin is maasim, yung tiyan yeah. because of the Correct. acid na kung minsan itong acid na to ay gumuguhit, paakyat, Yeah, no? correct So ito po yan. tinatawag natin na kapag heartburn na siya, and then kapag lumala siya, pwede na siya maging ulcer, no? Opo. So nagagasgas at nabubutas yung sikmura. So ayaw natin mangyari to. Opo. So as a first aid, so meron po din po tayong available na mga antacid. Antacid. So ito mga antacid, ito po yung first aid na pwede nilang i-take kapag may nararamdaman sila na acid po sa sikmura, no? So example po, nabanggit nyo na po yata, no, yung isang brand natin dito which is Kremel S. Opo. Kremel Yung S. MLS, oo.
Ano po yung mga simpleng hakbang, Doc, para mapanatiling healthy ang ating digestive system? Tiyan. Well, sa diet pa rin po, Opo. no? So babalik natin kung ano po ba yung kinakain natin. Opo. So iwasan po natin yung mga sobrang mamantika. Okay. No, lalo na kung nag-hyperacidity tayo, bawasan din natin po yung mga maasim, Opo. no? So hindi rin maganda kapag nasosobrahan tayo sa mga iced tea, soft drinks, kape. So lahat po to magdudulot ng sikmura or hyperacidity. So basically pag hyperacidity, so tingnan po natin yung diet natin and then make sure dapat kumakain tayo ng tama sa oras. Ayun. Ito ho bang pag-inom ng Cremeles, kailangan may laman yung tiyan mo? So actually po, no, kasi nga acidity yung problem. Pag kumain tayo, pag may hyperacidity tayo, lalo siyang sumasakit. Okay. So kapag magti-take tayo ng, for example, Cremeles po, mas maganda habang wala pang laman yung tiyan. Habang So wala pa. i-take na po yan. Oh. Kasi Okay. ang tendency po niya pag, di ba, isipin natin na lalagyan ng laman yung tiyan, kakain ako. So kaya lang ang mangyayari ho dyan, lalong sasakit siya. So bago po kumain, mag-take na po ng antacid, Ayun. Cremeles. Okay po siya, empty stomach. Ayan. Tama. Dok, kanina nabanggit mo po na meron tayong pananakit ng ulo, di ba? Minsan meron tayong mga kababayan, mga kabatasan, mga kabarangay na yung pagsakit ng ulo nila, baka ibang senyalis na, yung nagbabadya ba ng ibang sakit ang pananakit ng ulo, Dok? At ano ba yung dapat bantayan na iba na talaga tong sakit ng ulo na to? So, delikado din po, no, yung sobrang sakit ng ulo Opo. kasi pwede siyang migraine. Opo. And then, kung worst po dyan, baka mamaya may mga tumor. Actually, yung pinaka malala dyan, no, baka may mga bukol na sa loob ng utak. Opo. So, importante po kapag hindi talaga nawawala yung sakit, pabalik-balik, lalo lumalala, so magpa-check up na din po tayo. Ayun. Pinakamahalaga yun. Yan na, alright mga kabarangay. Ito hong ating mga pinag-usapan ay talagang napakahalaga. Kaya nga sabi nga Yes. namin sa inyo, ito hong alagang Unilab ay talagang ramdam na ramdam. Yeah. Oo. Alagang Unilab talaga from baby to Yun. adult. Yes. Ah. Any last message, Doc Kevin, paalala sa ating mga Message po taga-barangay? ninyo. Ma'am. Opo. Mensahe po ninyo sa ating mga kabarangay sa Batasan Hills. So, ang mensahe ko po, no, sa mga bata, so kailangan po mapalakin natin sila ng tama sa pamamagitan ng proper diet, no, exercise. We can also give you mga supplements, no, kagaya po ng mga vitamins and minerals natin. Importante po yung mga bakuna. Opo. And then tayo pong mga adult, pag may mga karamdaman po tayo, pwede tayo mag-take ng mga gamot. Pero importante rin po na magpa-check up tayo. So kailangan po laging may balanse and tatandaan po natin, hindi po kagaya ng mga makina may mga spare parts. So tayo po is wala tayong spare parts. So Ayun. importante na alagaan natin yung katawan natin kasi kapag nasira na is hindi na po natin mapapalitan yan. Ayun. Maraming salamat, Dr. Kevin Bautista. Maraming from salamat din po. Unilab.